Sayang naman po ang slogan ninyo nung election 2022 na sinabi ninyo sa inyong slogan, sama-sama tayong babangon muli. Ang sarap pakinggan, pero nagagawa nyo ba? Nagagampanan ba? Nangyayari ba? Hindi namin nararamdaman at hindi namin nararanasan. Ngayon, kung kami man ay naririto, ito ay hindi pag-aalsa. Ito ay paghahayag lamang ng aming sentimento at pagkadismayado. Dahil yung mga inaasahan namin na mangyayari, baliktad, hindi nangyayari sa panahon nito. Dapat walang makikialam na ibang lahi sa usaping panglipunan ng Pilipinas. Sir, isulabot po dito sa mga pagtaasan po ng presyo ng mga bilihin. Ano yung inyo pong panawagan sa Pangulo? Panawagan ko talaga yan. Panawagan ko lang, hindi ako lang. Lahat ng mga mamayang Pilipino ay panawagan yan. Lahat ng mga Pilipinong mamayan ay panawagan tungkol dyan sa mga pagtataas ng presyo. Dapat yan, magkaroon ng price control. Dati naman meron tayong price control, bakit ngayon biglang nawala? Pangalawa, hindi lamang mga bilihin ang dapat na tutukan ninyo at bigyan nyo ng pansin. Ang pagtaas ng kuryente, ang pagtaas ng tubig, ang pagtaas ng mga edukasyon, ang pagtaas ng lahat ng tumataas sa bansang Pilipinas, dapat pagtuunan nyo po ng pansin. Yan po ang bigyan nyo ng pansin, ang ikagiginhawa at ikaaaluan ng buhay ng mga mamamayang Pilipino. Yan ang isang dahilan kung bakit namin kayo ibinoto. Dahil ang alam namin, pagkakaroon ng isang tunay na pagbabago pag naibalik ang isang Marcos sa Malacanang. Subalit ano itong nangyayari, Mr. President BBM? Ano po ang nangyayari? Bakit ang umaangat po ay ang mga oligarko o ang mga mayayamang negosyante lamang at kami ay naiiwanan? Sayang naman po ang slogan ninyo nung election 2022 na sinabi ninyo sa inyong slogan, sama-sama tayong babangon muli. Ang sarap pakinggan, pero nagagawa nyo ba? Nagagampanan ba? Nangyayari ba? Hindi namin nararamdaman at hindi namin nararanasan. Ngayon, kung kami man ay naririto, ito ay hindi pag-aalsa. Ito ay paghahayag lamang ng aming sentimento at pagkadismayado. Dahil yung mga inaasahan namin na mangyayari, baliktad, hindi nangyayari sa panahon nito. Ngayon, para mapatunayan nga po natin yan, yung mga usaping droga na related sa ating Pangulo, bigyan naman natin ng katuwiran ng Pangulo dyan. Patunayan niya po. Patunayan niya na siya ay inosente sa pamamagitan ng drug testing o pagkuha ng examination sa hair para mapatunayan in public, in front of the people of the Philippines. At hindi 2 minutes. Kailangan yung competent na drug testing ang ipairan. Walang manipulasyon. At totohanan po ang magpapalaya sa atin. Kaya katotohanan lamang po ang kailangan nating marinig at makita. Yan lamang po. Tungkol dyan sa siyang namumuno, hindi po natin kaya patunayan niya. Dahil yan po ay kailangan ng mga documented evidences. Ngayon po, may lumilitaw na nga po sa PDEA Lex, sa pre-op na nai-involve po ang ating Pangulo. Yan po ay hindi pa rin natin kaya patunayan. Unless magpa-drug test po ang ating Pangulo. Doon po natin mapapatunayan na he is not involved to any drugs related. Merong namuo or yung sa mga Marcos Loyales na kung saan meron silang coming na rally na ang kanila pong panawagan ay Sara resign. What is your opinion about this? Alam niyo mga kababayan ko, no, ang lalapsaw ng utak ng mga nagrarally kayo na Sara resign, Sara resign. Una, bakit ko nasabing lapsaw ang mga utak ng mga ganyang pananaw? Kapag nanawagan ka ng resign, ibig sabihin may diskontento ka. Ibig sabihin may mga pagkukulang. Ibig sabihin may lapses. Ngayon ang tanong ko, ano po ba ang pagkukulang ni Vice President Sara Duterte para masabi ninyo na she is incompetent and not competent to handle the Department of Education or Vice President? Ano po ba ang grounds o mga mga dahilan? Ako para sa aking opinion nito, wala akong nakikita dahil ginagampanan naman po ni Ma'am Sara Duterte, Vicky Duterte, ang kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo. Kung mapapansin nyo nga po, ang daming pumapanat sa kanya pero hindi po siya kumikibo. Hindi po siya nagsasalita. Bakit? Dahil ginagawa niya po ang kanyang mandato. Tumatrabaho po siya. At wala po akong nakikitang lapses o mismanagement sa Department of Education. Kaya invalido ang panawagan yung Sara resign. Hindi po, Sara remain.
siya po ay mananatili at wag niyo pong sinisiraan dahil nararamdaman ko masyado lang kayong natatakot, masyado lang kayong nanginginig dahil in 2028, Sara na yan. Yeah. Sir, okay lang ba? Okay, ito dugtong ko lang. Kasi nung nakaraan kasi nung nagkaroon ng campaign, ang tanging pinuntahan lang ni President BBM na media ay ang SMNI. So ngayon, nagurgur na ang SMNI. Although, ano na yan, papunta na talaga yan sa gurguran sa SMNI. What is your opinion about this? Yan nga ang isa pang malaking pagkakamali ng ating Pangulong BBM. Dahil nung time ng eleksyon, ang SMNI ay sumuporta sa kanya. Ang pagkakaalam ko pa, free air ang kanyang mga advertisement under the management of SMNI. Pero bakit ngayon? Tila pinipersonal. Maging ang mga rally sa Bulacan, ng Maisog, rally ng Davao, rally ng saan-saang rally ng ayun naman usapin ng pangkapayapaan. Hindi po yung traditional ralista na manggugulo o may mga molotov o may mga bandal-bandal. Wala naman pong ganun sa rally ng Duterte. Ang purpose po nun ay para maiparating ang hinaing at sentimento ng mga mamamayang Pilipino. Dahil meron nga pong mga kapabayaan o merong hinahanap ang mga mamayan na hindi nila nakikita at nararamdaman. Kaya tungkol sa usapin na yan, huwag naman po tayong namimersonal at huwag naman po tayong parang secret martial law. Huwag po, mali po yan. Dahil nung panahon na tayo magkakasama, lumalabang kami ng electoral fraud ng BP pa kayo 2016 nang dinaya tayo. Tayo ay humihingi rin ng mga permit. Pero malaya tayong nakakapag-rally sa Padre Paura in front of Supreme Court. Hindi tayo naharas, hindi tayo pinipigilan dahil yan po ay nasa batas. Nasa Constitution po natin ang People Assembly. Kaya dapat po, hayaan nyo po na marinig ninyo ang sentimento at pagkadismayado ng mga mamayang Pilipino. Pabor po dapat sa inyo yan dahil makikita ninyo kung ano ang mga lapses, kung ano ang mga pagkukulang. Yun po yun. Huwag pong ganun. Yes, tama ho kayo dahil sa ngayon nga po ay hinaharang yung mga ginagawa po na Maisog Rally. Talagang medyo ano ho yan. Kaya nga ako bilang isang mamayang Pilipino at dati rin namang supporter ng Marcos, masakit po sa akin pong nangyayari na to. Dahil dati rin po akong supporter ng Marcos. Kaya lang nag-withdrawal of support ako dahil wala nga ako nakikitang pagbabago. Pati OFW sector, ako po 21 years OFW. Ako po ay isang chairman ng Caloocan City under the management of Engineer Eli Moa na nasa Saudi Arabia ngayon.